namin yung reactions niyo regarding Yung? reactions niyo, sir, regarding sa allegation po ni former President Duterte regarding sa blank item. He's lying. He's a president. He knows that you cannot pass a GAA without any with a blank. He's lying. Oh, dating Pangulong Duterte, you're lying daw, sabi ni PBBM. O sino ba talaga ang nagsisinungaling? O si PBBM o si Pangulong Duterte? Pero sinabi niya, yung GAA daw, walang blanco. Pero sinabi ni Pangulong Duterte na yun nga, yung BICAM ang pinag-uusapan dito, hindi yung GAA. Yung GAA, talagang hindi blanco yun. Yung BICAM na pinirmahan ng mga senador at congressman, representative, both House of Representative tsaka sa Senado. Yun ang pinag-uusapan. O, tingnan mo, natutuwa pa siya. Tuwan-tuwa. Kala niya, makakalusot siya eh. And he's lying because he knows perfectly well that that doesn't ever happen. Sa kasaysayan ng buong Pilipinas, hindi pinapayagan na magkaroon ng item ang GAA ng... Yun yung sinasabi niya, yung GAA daw. Oo, hindi blanco yan. Siyempre, nalagyan nyo na yan. Di ba? Kompleto na yan. Pero ang pinag-uusapan ho dito, yung BICAM nung niratipikahan nyo ng both House tsaka yung sa Senado. Yun ang ang sinasabi ni Pangulong Duterte at tsaka ni Congressman Ungab patungkol doon sa pinirmahan. Okay? Pero yung GAA na sinasabi nyo, mali naman kasi itong reporter na to na magtanong eh. Hindi sinabi yung BICAM eh. Tingnan mo yan. E di mali yung sinabi niya na ito nga yung GAA yung pinag-uusapan. Hindi niya sinabi nila yung BICAM. Dapat BICAM, hindi blank item. Blank item sa BICAM. Diyos ko naman, mga reporter kayo. Hindi nakalagay kung ano yung project at saka ano yung gastos, ano yung pondo. So, it's a lie. I was watching the news earlier today and people were saying it's 4,000 pages. Paano namin ibubusisiin yan? Ang ganito, para titignan namin isa-isa. Hindi na lang. Meron namang kopya that's available on the website of DBM. Tignan ninyo, huwag na ninyo busisiin isa-isa. Huwag nyo daw busisiin isa-isa. Hanapin nyo na lang kung ano yung black item daw doon. Kung ano yung mga blank item. Syunga ba tayo na isa-isahin natin yun para alapin yung black item? Siyempre, nilagyan nyo na. Ano ba naman yan? Common sense na lang yun. Tapos, di ba nag-down nga yung system nila nung DBM na website? Sabi nila, inayos, siguro doon pala nag-upload. Yun, nalagyan lang nila ng mga amount kung ilan. Yun, doon pala sila, kasi nga, na sila, na booking na, di ba? Kung magkano yung nilalagay. Wala doon sa sa BICAM na report eh. Nandun ba? Wala. Bakit blanco yun? Ilabas nyo yung BICAM na ginawa nyo. Yung kopya. Yung kopya nilabas nga ni Congressman Ungab ng Davao eh. Pinakita niya yung kopya. Meron silang kopya. Magsasabi ba sila ng ganyan? Di ba? Hanapin nyo yung sinasabi nila na blank check. Tignan ninyo kung meron kahit isa para mapatunayan na tama ang sinasabi ko kasi nungalingan yan. That's my reaction. Yun daw yung reaction niya. Ito makikita nyo to kay Attorney Vic. Kung ano yung sinasabi ni Attorney Vic. Ano yung pinagkaiba ng GAA tsaka yung BICAM report na pinirmahan. Yun na ratifikahan na sinasabi nila. Yun yung pinakalas bago ibigay sa executive at dito nga kay PBBM. Oh my goodness. Ito, panoorin po natin ang sinabi ni Attorney Vic.
Ito nga po yung ating ipinakita. Dahil sinasabi nila, fake news daw po na may mga blanco doon sa Bicameral Conference Committee report. Ito po yung report, mga kababayan. Kayo po ang humusga, kayo po ang magsabi at ating pong labanan ang fake news ng Malacanang. Oh, yan ho ah. Yan po. Fake news ng Malacanang daw yan. Yung GAA. Hindi pinag-uusapan yung GAA. Ang pinag-uusapan dito yung BICAM na sinasabi nila. Ang sinasabi po natin dito, panay blanco, bilyong-bilyong pisong halaga blanco, itong Bicameral Conference Committee report. Firmado po ito. Wala pong nagsabing blanco yung GAA. Oh, yan po pinapaliwanag ni Attorney Vic Rodriguez, okay? Yung GAA, hindi blanco yun kasi nalagyan na nila ng amount. Ang pinag-usapan dito, yung bicameral report. Okay? Yung General Appropriations Act. Malacanang po nagsabi nun, linilihis nila itong usapan. Ang inexpose po ni Pangulong Duterte at ni Congressman Sid Ungab ay ang mga blanco pagdating sa bilyong-bilyong pisong halaga ng Bicameral Conference Committee report na siyang naging pundasyon at basihan nung General Appropriations Bill at nung enrolled bill na ito ay pinadala sa Malacanang at pinirmahan ni Bongbong Marcos at naging General Appropriations Act. Hi everyone, magandang hapon po sa inyo. Quickly discuss lang natin yung latest expose ni former President Duterte regarding the GAA or yung... Yan po, ito po ay isang attorney. Pinaliwanag po niya kung ano mga pinagkaibahan ng mga GAA at saka BICAM report na sinasabi nila na napag-usapan at bakit pinirmahan nga ito bago ayun nga binigay dun sa executive ibig sabihin ito na yung final na outcome na pinag-usapan nila kung magkano yung budget talaga. Yan po, panoorin po natin si attorney. Yung national budget natin na invalid daw dahil nadiskubre ni Congressman Ungab na may mga blanco yung Bicameral Committee report na pinirmahan ng committee ng mga senador at ng mga congressmen. No, so, tandaan po natin may dalawa tayong dokumentong pinag-uusapan. Yung GAA and yung Bicameral Committee report. First, yung yung GAA muna. Doon sigurado po ako na kompleto yun. No? Kasi naging batas na siya. Hindi siya pwedeng maging batas na hindi siya kompleto. Ngayon, tataalon tayo sa issue ng Bicameral Committee report. Ano ba yung Bicameral Committee report? No, so gumawa yung both houses, the Senate and the House of Representatives ng Bicameral Committee para itakil yung budget. Ngayon, yung Bicameral Committee report, yun yung report na nagre-reconcile ng differences ng House pati Senate kasi kailangan iisa lang ang ibibigay nila sa Presidente for signature. Okay? Ngayon, may yung lumabas or nag-circulate sa internet ay pirmado na report. No, may mga pirma. Doon tayo magkakaproblema kasi dahil may pirma siya. Dahil may... Yan po Doon na sila magkakaroon ng problema. Yung mga pumirma ho dyan ng mga senador at saka congressman. Naku po, lalabas na ang katotohanan dito. Naku po, manda na po kayo. Pirma siya. Meaning, pag pinirmahan mo yung isang public document, ikaw ay isang public official, it's either you approve it or you consent to it, no? You never sign a draft document, no, na you do not approve. That's the basis of your signature. Ngayon, yung act ba na yun na leaving blanks sa committee report ay criminal? No, on its face, it may not be criminal. It may not be criminal because it's merely a report. No, it's merely a report. However, dahil magiging basihan siya ng GAA at dahil
nagkaroon bigla ng kompletong, kumbaga yung mga blanco ay napunan, ibig sabihin may naglagay doon. Kung ang pinirmahan ng mga senador at ng mga congressmen ay blanco, ano ngayon yung napunta sa presidente? So, dalawang questions ang kailangan natin tanungin. Sino ang naglagay? Pangalawa, anong authority niya para ilagay yon? Dahil kung hindi yun masasagot, that would then be criminal. Dahil ang pinirmahan ng mga... Oh, that will be a criminal. Nako. Nako po. Magiging criminal po yung ginawa nyo. Dahil blanco nga at pinirmahan nyo, syempre, pwedeng ano yan, dayain yan kung magkano ilagay nyo dyan, di ba? Yan, parang cheque lang yan eh. Kasi binigay sa'yo blanco, lagay mo magkano yung amount, yun. Yan ang pinaka ano. Alam nyo na. Ayan na, si attorney na nagsabi niya na. ng committee ay blanco. So hindi nila pinirmahan yung may nakalagay na amounts, no? So it's either, practically they can just execute another document na maglalaga na kompleto na wala ng mga blanco, but it would be highly suspicious because it would be after the fact. So the bicameral committee on appropriations could either execute that document or show that document. Baka hindi pa lang kasi nila pinapakita na ito chill lang kayo lahat. Ito meron kaming final version niyan na walang blanco. So the best people, no, na makakapagsabi at makakapagsagot nitong mga agam-agam natin ay yung mga mismong pumirma. Anong meaning ng pirma nila? Paano nila ginawa yung mga blanco na nagkaroon na ng amounts? No, so let's wait and let's see paano nila yun sasagutin. Yan po, yung mga pumirma dyan, magsalita na ho. Magsalita na. Kung hindi kayo magsasalita, nako, ibig sabihin, suspicious talaga yan ginawa nyo na meron talagang palihim na balak na ito nga, dagdagan, kung magkano yung pondo, yun, may balak na kumupit dyan, di ba? Tama ho sinabi ni attorney. Yan po maghintay ho tayo mga kasagutan kung sino mga pumirma dyan na senador at congressman. Di ba ho? Manda ho tayo. Dahil, it's really highly suspicious. But until we hear both sides of the stories, then mas magkakaroon tayo ng informed opinion, no? So, yan lang. Pangulong Bongbong Marcos Jr., Attorney Sal, ay may sagot na, may tugon dito. At sabi ng Pangulong Bongbong Marcos, sinungaling. Ayan, si dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay sa isyong ito. Ano bang masasabi mo, Attorney Sal? Unang-una, mali yata. Kung sinungaling man, nagsisinungaling yung congressman. Kasi, alam po ninyo, walang sinasabi si Presidente Duterte. Kausap po nga kagabi, natatawa lang siya. Mm-hmm. Kasi nga, si Congressman Ungab, meron yung sinasabi, yung gaya ng binanggit mo. Yes. Na yung BICAM report, may mga kulang, mga items na walang programa, pagkatapos walang mga pirma, yan ang sinasabi niya. Kaya ang response naman ni Presidente Duterte, kung totoo yun, may diferensya. O madalit sabi, pupunta kayo sa kulungan. In other words, he was just expressing a legal opinion. Kung totoo. Kung totoo yung mga sinasabi, ito naman si... Yan ang keywords. Yan ang kung problema. totoo. Alam mo, ang problema kasi mawalang galang na sa Presidente Marcos Jr. Unang-una, dapat po kasi hindi na kayo ang sumasagot dyan. Dapat meron kayo spokesperson. Kasi apparently, I don't think na narinig nyo yung video mismo. Kasi kung narinig nyo yung video, makikita mo na hindi naman siya nag-aakusa. Nag-express ng opinion legal. Ang problema, yung mga nag-feed sa inyo, mali. Alam mo, maraming finifeed sa kanyang mali. Yes. And he responds on the basis of wrong statements and information. Yan ho kasi ang problema sa ating lagi hong bangag eh. Alam niyo ho, di ba?
hindi ho talagang inaalam mabuti kung ano yung i-response niya doon sa mga nababalitaan niya. Di ba? Kailangan pag-aralan mo bago ka mag-response sa ano para hindi ka napapahiya. Kasi presidente ka eh. Dapat hindi ka napapahiya. Yan tuloy. Lagi ka napapahiya sa mga tao. Di ba? Kaya ako, hiyang-hiya na eh. Fed to him. Kaya nagkakaloko-loko. Klarong-klaro eh. Pero ang tingin ko, ang punto ni Congressman Ungab ay ganito. Ungab, oo. Ungab. Sabi niya, yung BICAM report, lumalabas nga na may mga items doon, appropriations, na walang programa. Kablanko. Marami doon na hindi nakapirma. Si Congressman, Senador Bongo, kadinner din namin gagawin ni Presidente Duterte. Sabi niya, hindi ko nga pinirmahan yung BICAM. Yes. Ba't ko naman pipirmahan yun? Tinanggal nga nila yung PhilHealth. Number 1 ako sa PhilHealth na pati doon sa kanyang Malasakit Center, di ba? Ngayon, ang punto ni Congressman Ungab, yung BICAM report may diferensya. Ibinigay ngayon sa executive. Parang ang pinakapunto niya, pinil in the blanks nyo eh. Yung unprogram, naglagay ngayon ng programa, dapat Kongreso naglalagay nun eh. Yes. Hindi niya ginawa. Another problem mo kasi, yung bicameral committee, ever since, my view as a lawyer is that this is unconstitutional. Kasi maliwanag naman ng batas eh. Ang saligang batas na ang deliberation sa upper house, lower house. Ngayon, ang ginawa nila, pag hindi nagkakasundo, gumawa sila ng mga kinatawan ng bawat sangay. Sila-sila lang yun eh. Kaya hindi ba sabi ni Vice Presidente Sara Duterte. Inday, sabi niya ito lang, ito, dalawa lang na ito. Okay, napalitan dahil dun sa rally sa Luneta. Ang pinalit naman, mas worse. Yan ang problema. Anyway, so ang pinakapunto ho, illegal nga yung BICAM, pero nandyan wala pang nagki-question sa Korte Suprema. So parang ang ginawa, yung executive ang naglagay doon sa General Appropriations Act na pinirmahan. Yun ang punto ni Congressman Ungab. Na yung trabaho namin, blanko na namin para gawin, lagyan nyo na lang. So kayo rin ang nasunod. Maliho yun. Kaya yan ho. Nung sabi ni Attorney Sal Panelo, di ba ho? Kaya hindi ho naging blanco yun doon sa GAA niya dahil si PBBM mismo ang naglagay. Di ba ho? Hindi dapat ho talaga ang maglalagay ho niyan yung House of Representative tsaka sa Senado. Sila ho magkakasundo dyan. Ayun po, kaya kailangan ng i-ratify, di ba? Ayun yung pinaka-final nila bago nila i-send doon sa executive. Yun nga, kay Bongbong Marcos. Di ba? Hindi, siya mismo naglagay. Ayun ang questionable talaga yun eh, di ba? Ang opinion naman ni Presidente, kung totoo yun, mali nga. So he's not lying on anything. Nagpapahayag lang siya ng opinion. Attorney Sal, para lang din maintindihan ng mga kababayan natin. Kasi, ang nakaabot atang tanong kay Pangulong Bongbong Marcos, mali eh. Kasi parang tinanong sa kanya, ano bang masasabi siguro ninyo na may blank items po doon sa GAA? Yung national budget, iba yung sa BICAM. Ano ang masasabi niyo? Sabi ni Presidente Duterte, may mga black items daw. Hindi naman niya sinabi yan. Ang sinabi ni Presidente, kung totoo yun, na sinasabi nitong kongresistang ito, ay may diferensya talaga. Baka punta kayo sa kulungan. Yung po ang sinabi niya, talaga naman. Yung BICAM report, yun yung may problema, yun yung mga issue. Ngayon, Attorney Sal, sino ba dapat, among the members of the Bicameral Conference Committee, yung dapat pagpaliwanag dito? Dapat mag-resign sila lahat.
Ang gulo nila eh. Hindi ba si Senator Grace po at si Congressman Zaldico, yung mga Finance Committee Chairman? Problema nga sa kanila, wala lahat eh. Puro, ayaw ko ba kung ano nangyari sa mga, yung ang tatapang ninyo nung panahon ni Presidente Duterte, ang gagaling ninyo, ngayon tahimik kayo lahat. Para bang tinakpan lahat ang bibig nila at yung tenga nila tinakpan din. Wala silang narinig. Wala silang sasabihin. Yan. Kaya, di ba? Alam mo, natutuwa ako pag nababasa ko yung mga komentaryo yan. Mukhang maganda yung revolutionary government sinasabi ni Panelo. Kung ngayon gusto Para nila, naisipan na gusto nila lang i-abolish kasi nga ang daming mga palpak na ginagawa ang Kongreso. Oo nga po, kailangan i-abolish na yan eh. Wala ng Kongreso para wala ng korupsyon. Tsaka sa Senado. Puro kasi mga ginagawa na nila, puro kumita ng pera talaga eh, ng malaki. Kasi bilyon na pinag-uusapan ho dyan eh. Well, Attorney Sal, dito sa kasong ito, yung mga senador, may ano bang specific na legal na violation ang kakaharapin ito? Kung, yan, ito totoo na pinirmahan nga ito ng BICAM conference, yung mga senador at congressman, ilang senador at congressman, tapos nakaabot din dito sa ginawang batas na pagdating sa executive. Alam nyo, ang punishment nyo, huwag niyong butuhan. Yun lang yun. Yun. Walang iba. Oo. Pero, Attorney Sal, hindi kasi yung mga tao, kasi yung taong bayan, parang hindi nila tanggap na ganito yung... Kaya di ba maraming nasasabi, pati yung mga businessman ay dismayado din sa budget ngayong taon, 2025. At sasabi nga, pinaka-corrupt na budget ito ngayong taon sa kasaysayan. Totoo yun. It's, di ba yung aking article kahapon, it's the most corrupt-laden General Appropriations Act. Kasi nga, kita nyo, nagbigay pa ng 26 billion sa mga congressman. Para niya sa mga ayuda yan, nagagamitin lang naman yan sa eleksyon. Nagbigay din ng 6 na billion. Ito namang, yung kapatid nung ng presidente, kontra daw siya. Hindi ito makakapasa dito. Yung, ano yun? Yung ayuda. Akap. Yung akap. Ayun, niyakap niya rin. Oo, sabi dati na ayun nga, na-record ko nga rin yun na sabi niya, kaya daw niya hindi pinirmahan yung BICAM dahil ayaw niya pirmahan dahil merong nga blanco. So, inamin nga niya na nanggaling mismo sa kapatid niya na merong ang blanco yung yung report. Totoo yun. Niyakap niya. Kasi nakatanggap din sila ng 6 billion. Oh, grabe. Naku po. Ayan, tinanggap. Mabuti ito si Senador Bongo, saka palagay ko si Senador Robin Hood, hindi po mirman. Natandaan mo, Attorney Sal, si Senator Amy Marcos may sinabi din na may blanco nga doon sa BICAM report kaya hindi niya pinirmahan. Ngayon, sinasabi ng kanyang kapatid na si President Bongo, sinungaling si Presidente. Nagsisinungaling itong si... Yun ang sinungaling. Yung kapatid niya. Yan, napag-alataan tuloy, di ba? Sino talaga bang sinungaling sa kanilang dalawa? Si PRD or to si Bangags? Wala, hindi mo maasahan na ito mga ito. Siguro sa part ng GAA, dahil wala naman talagang blank items na doon, totoo. Kasi nga pinila pa na. Pinila pa na. Totoo din. So, walang sinungaling sa kanila. Kung pagbabasihan yung kanilang mga pahayag, hindi siguro dapat ganun yung... dapat siguro doon ang Pangulong Bongbong Marcos magkomento dito sa BICAM report. Pero Attorney Sal, kung totoo man na kung sino man ang nag-fill in ito. At sasabihin sa'yo ni Presidente Marcos Jr., as far as I know, when I signed it, wala akong nakitang blanco. So, ibig sabihin, nandito sa Kongreso. So, after the BICAM report, na pirmahan sa BICAM, di ba, i-endorso muli doon sa Kamara, sa Senado. No. So, nandoon lamang yung mga point person na posibleng nag-fill in ito, Attorney Sal. Wala. Sa tingin ko, yung sinasabi ni Ungab, most likely, totoo yun. Blanco kasi nakita niya blanco talaga eh. Kaya ang nag-fill up the blanks na yun, yung executive. Whether sino sa kanila, hindi. Basta sasabihin ni Marcos Jr.
Basta ako, nung pinirma ko yan, walang blanco dyan. Totoo naman. Totoo. Diba? Gaan naman kasi ito. Talaga wala namang bago. Pero paano yung BICAM report? Yung proseso mismo, anong point doon sa process na pinil in at nilagyan? Madalit sabi, niloko kayo naman ito. Kaya bahala na kayo. Nako po. So paano na ito? Anong magiging implikasyon nito sa taong bayan, attorney? Ibig sabihin, talagang ang pera ng taong bayan, kinukuha nyo para gamitin nyo sa mga sarili. Yan ang implikasyon niya. Kung Attorney Sal hahain ng petisyon si dating Pangulong Duterte at si Congressman Ungab sa Supreme Court at mapapatunayan na totoo ito, ano yung magiging implikasyon naman doon sa budget? Dahil aprobado na, meron na tayo. Anong magiging... Sasabihin nga, when I sign that, it's filled up. I mean, there's no blank. So, what's the fuss? Yun nga ang problema dyan. Problema. Alright. So yan po mga kababayan, kawawa ho talaga ang mamayang Pilipino dito dahil nga kinukuha ang pera natin, mga buwis natin na binibigay sa kanila, na pinapasahod sa kanila. Papayag ho ba tayo sa ganyan? Diba? Gising na ho tayo mga mamayang Pilipino. Gising na tayo mga kababayan. So ano po masasabi nyo dito? Mag-comment lang po kayo, mag-like and share sa ating YouTube channel. Maraming salamat po.